I'm Mai. I'm Ange. Welcome to MA Brown Studio. We are located at Don Sinion Street, San Vicente Gapan, Nueva Ecija. Looking forward kami na makapagtayo din kami ng restaurant or coffee shop. And soon yan. Soon? Gusto ko nang mag-thank you sa mga amo ko. At MA Brow Studio, we offer aesthetic services, semi-permanent makeup, facial, nails and lashes, hair removal, face and body contouring, and other services. Itong procedure na to sir, mapapalabas na ito yung iyong cheekbone. Mapupuntor mabuti yung iyong face. Miss Angel, meron ka bang kapamilya na OFW? Oo, meron akong kapamilya na OFW. Yung ate ko, yung kuya ko, at saka ngayon yung sumunod, ay sinundan ko na ng kapatid. OFW sa pamilya namin is, nung una is dalawa. Tapos ngayon isa na lang, si Alinoli. Gano'n sila katagal na nag-OFW? Yung mga kapatid mo na dalawang panganay? Si ate at saka si kuya, nag-OFW sila. OFW sila. Bali yung More than 10 years pala, no? more than 10 years na OFW yung mga kapatid ko. May mga times talaga na hindi sila nakakauwi. Sobrang dalang nung magki-Christmas na kompleto kaming pamilya. For example, ngayong Christmas, andyan si ate. Sa New Year, wala na siya. Si kuya naman yung nasa New Year. Hindi talaga kami, madalang talaga na nabuo kami. Natulungan ka ba ng mga kapatid mo na nag-OFW? Kwento ko na rin. Bali, kasi as nursing student, second year college ako, na-stop kasi ako dahil nursing student ako nun dahil wala nang pampaaral yung mga magulang ko sa akin. Nung time na yon, na-stop ako ng 1 taon, and then yung panganay naming kapatid, si ate, nakapunta siya ng Dubai as engineer. Ngayon, after a year niya na dun sa Dubai, nag-decision siya na pag-aralin ako. Bali, nung nandun siya na yung nagpatak sa akin. Nakatapos ako ng nursing dahil sa kapatid ko na panganay. Nung nag-retire na siya, as OFW, umuwi na siya nito, nasabi niya rin sa akin na worth it naman daw. Na pinag-aral niya ako ng nursing kahit hindi ko masyado nagagamit yung pagiging nursing mo ngayon. Kasi nagnegosyo na lang ako at hindi ko na talaga na-pursue yung pagiging nurse ko. Nakakatulong na rin ako kay ate kahit paano. Natuturuan ko rin sila dun sa knowledge na meron ako. For example, yung sa spa. Kasi gusto niya na rin magkaroon ng sarili niyang spa. So, yung experience ko, may share ko na rin sa kanya pagka na-open na yung spa niya. Ikaw naman na yung mag-aalalay dun sa kapatid mo na OFW before. Oo, bali, ako na yung magiging guide niya para mag-start ng sarili niyang business. May sarili na rin siyang pamilya. May sarili na rin siyang pamilya. Para mapaghandaan pa yung mga future needs at saka mas mabigyan na mas maganda pang kinabukasan. Kasi mahirap kumita ng malaking halaga dito sa Pilipinas kung wala kang Negosyo? Actually, negosyo talaga. Saka kung hindi ganun kaganda yung trabaho mo, for example, kasi dito kahit, for example, hindi ko naman inaano na Lahat. yung mga nurse dito sa Pilipinas, ganito lang yung sahod nila. Pero pagka nag-ibang bansa sila, talagang sulit yung pagkakawalay nila sa pamilya nila. Dahil talagang malaki yung kikitain. Mas mabibigyan nila ng magandang kinabukasan yung pamilya nila na naiwan dito sa Pilipinas. Yung karamihan nga doon, eventually, gusto rin uuwi. Oo. Yung mga friends ko na nasa ibang bansa, for example, Canada or sa US,
lagi nila sinasabi na hindi pa rin sila doon tatanda. Kahit permanent resident na sila doon, hindi sila doon tatanda. Dito pa rin sila nag-iiga sa Philippines. Philippines. Oo. Dahil iba pa rin yung kaginhawaan sa isip, Mhm. sa ano nila, sa environment nila, kung dito sila magre-retiro sa Pilipinas. Kaya, ayun, hanggat nandyan kayo sa ibang bansa, mga OFW natin dyan, mag-ipon kayo. As in talagang ipon, hindi yung lahat padala sa pamilya dito sa Pilipinas. Kasi, diyan, kumikita kayo ng malaki. Pero pagdating nyo dito at wala kayong pera, mahirap. Mahirap gumalaw. Mahirap mag-start ng buhay dito sa Pilipinas kung wala kang pera. Actually, kailangan talaga ng mga OFW natin na matuto silang mag-invest sa mga real estate. For example, Yung mga nag-appreciate Oo. over time. yun talaga, nag-appreciate over time. Yung mga farm, ganyan, lupa. Tapos, ipon talaga kayo kahit yung sa mga insurance, ganyan. Kasi magagamit nyo yan pagka nandito na kayo sa Pilipinas. Huwag yung puro padala sa pamilya dito sa Pilipinas. Magtira din kayo para sa sarili. Kasi, nakikita ko rin yung experience ng ibang OFW na umuwi na talagang zero sila. Kung meron lang silang natira, onti lang, tapos hindi rin nila kayang i-sustain yung lifestyle nila sa ibang bansa papunta dito sa Pilipinas. Yun ang mahirap yung nasanay ka na ganun yung lifestyle mo sa ibang bansa, tapos pagdating mo dito, tipid-tipid ka, diba? Kaya, yun ang payo ko sa mga OFW. Mag-ipon kayo hanggat nandiyan kayo sa ibang bansa. Saka sana, in the future, matutunan din nila na makapagtayo ng sarili nila na business. Kasi iba rin ang business no? Dahil ang business something na mapapamana mo pa sa mga anak mo. Oo. Ano na lang yung masasabi mo dun sa OFW na kapamilya mo na hindi mo kasama ngayon? Ayun. Sa ate ko na nandyan sa ibang bansa, ate, tatagan mo lang yung loob mo at saka lagi ka lang magdadasal sa Panginoon. Na lagi kang gabayan at saka lagi kang mag-iingat dyan. Yun. Mahalin mo rin yung sarili mo, syempre. Magtira ka para sa'yo. Magpuro sa pamilya. Ikaw na bang bahala kila Dea? Oo naman. Basta naman kaya ko eh. Buti nga, di ba? Andyan pa rin yung mga magulang ninyo. At least merong napagkatiwalaan si ate. Nakaalis sila kahit mag-asawa silang wala dito. Malaki na yun. Malaking tulong yun sa kanila. Kasi maliliit pa yung mga anak niya. Ikaw ba nakikita mo ang sarili mo na mag-OFW ka pa? Siguro, kasi gusto ko rin kahit may negosyo ko dito, pero parang gusto ko rin ma-experience yung pagiging OFW. Someday.